dalawang lalaki ang dinala sa korte dahil sa kasong droga. Dahil sa bait ng judge, ay binigyan sila ng tsansa na di makulong. Mukha naman kayong mababait na tao kaya bibigyan ko kayo ng tsansa. Di ko kayo ipapakulong pero kailangan ko ang tulong nyo. Hikayatin nyo ang mga tao na huwag gumamit ng droga at ituro nyo ang mga masamang na idudulot nito. Pumayag ang dalawang lalaki at makalipas ang 1 linggo ay bumalik sila sa judge. Kumusta? Ilan ba ang nahikayat nyo? Sumagot ang unang lalaki ng, "Ako po, Your Honor, naka-20." Wow, magaling! Paano mo ginawa yon? Sumagot ulit ang lalaki ng, "Gumamit lang po ako ng larawan na may 2 bilog. Sinabi ko po na ito ang utak nila pag di pa sila nagdodroga at ito naman kapag nagdroga na sila." Mahusay! Ikaw naman ilan nahikayat mo? Lumapit ang pangalawang lalaki at sumagot, "Ako po, Your Honor, naka-200." Nagulat ang judge at nagtanong. Aba, ang dami naman. Paano mo nagawa yon? Sumagot ang pangalawang lalaki ng, "Gumamit lang din po ako ng larawan na may 2 bilog. Sinabi ko po na ito yung butas ng puwet nila pag di pa sila nakukulong." Isang bank manager ang nagtaka at nagduda sa isang lola dahil palagi ito nagwi-withdraw ng 3 milyon kada linggo. Tanong ng bank manager, "Lola, bakit po linggo-linggo kayo nagwi-withdraw ng pera? Ano ho bang trabaho nyo?" Sumagot yung lola, "Walay ho, napalanunan ko lang ito sa pustahan." Di naniniwala ang bank manager. "Ano ho bang pustahan yan? Parang di naman po kapani-paniwala." Sumagot ulit yung lola, "Sige, magpustahan tayo. 50K. Ang pusta ko ay square yang hugis ng itlog mo. Babalik ako bukas at magdadala ako ng kasama," sabi ng bank manager. "Sige, deal. Alam ko naman hindi square itlog ko eh." "Malalaman natin bukas," sagot ng matanda. Kinabukasan bumalik ang lola at may dalang kasama. Hinubad na ng bank manager ang kanyang pantalon. At hindi hugis square ang itlog nito kaya binigyan ng lola ng 50K ang manager. Sabi ng bank manager, "Paano ho kayo nagkakapera dun talo naman kayo?" Bumulong yung lola. "May pustahan din kami nitong kasama ko. Sa halagang 500K, ipapakita mo ang itlog mo sa amin." Nakitang naninigarilyo ang kaibigan. "Pre, magkano isang pirasong yosi?" Sumagot yung kaibigan, 10 pesos isang stick, pre." "Nakakailang stick ka naman sa isang araw? At ilang taon ka na naggaganyan?" Sumagot ulit yung kaibigan, 5 years na akong naninigarilyo at isang kaha sa isang araw, pre." "Ang mahal naman. Ano bang napapala nyo kakabisyo sa ganyan? Bukod sa sakit na makukuha nyo, walang magandang maidudulot sa katawan natin yan. Kung ako, pre, iipunin ko yung 10 pesos na yan araw-araw. Sabi mo isang kaha, diba? Bali 200 na yon kasi 20 pieces kada kaha. So sa 200 na yon, paglipas ng 5 taon, meron ka na sanang 365,000. "Sayang, pre, ang tanga mo." Sumagot ulit yung kaibigan. "Ikaw, pre, nagyoyosi ka ba?" "Hindi, at hindi ko susubukan." "Nasan yung 365,000 na sinasabi mo?" Tatlong lalaki ang nakatayo sa pintuan ng langit, ngunit isa lang ang pwedeng pumasok. Tinanong ni San Pedro ang bawat isa kung paano sila namatay at ang pinakamagandang kwento ang makakapasok. Sinabi ng unang lalaki, "Naniniwala na niloloko ako ng aking asawa. Pumasok ako sa aking apartment, nakita ko ang aking asawa na mag-isa. Napangiti ako nang bigla kong nakita ang isang lalaki na nakabitin sa balkonahe gamit ang kanyang mga daliri. Lumapit ako sa kanya na may martilyo at sinaktan ang kanyang mga kamay hanggang sa bumitaw siya. Nahulog siya sa mga halaman at nabuhay pa, kaya't kinuha ko ang aking refrigerator at binagsak ko ito sa kaniya. Pagkatapos ng lahat ng pagod, namatay ako dahil sa atake sa puso." "Nakakalungkot naman yan," sabi ni San Pedro. "Ikaw naman?" Sinabi ng pangalawang lalaki, "Nasa balkonahe ako ng aking apartment, nagyo-yoga, nang bigla akong mahulog. Nakabitin ako gamit lamang ang aking mga daliri nang biglang may lumapit na lalaki. Minartilyo ang aking mga daliri at nahulog ako sa halamanan. Buhay ako pero inihagis niya ang isang refrigerator pababa sa akin." "Nakakalungkot naman yan," sabi ni San Pedro. Ikaw?" Tinanong niya ang ikatlong lalaki. "Nagtago lang ako sa loob ng refrigerator." Nag-usap ang matalino at bobo. Sabi ng matalino, "Hoy Mangmang, meron akong deal para sa'yo. Kapag di mo nasagot ang tanong ko, bibigyan mo ako ng 5 piso. Pero kapag hindi ko nasagot ang tanong mo, bibigyan kita ng 5,000.
Sumagot yung bobo. Sige, deal. Nagtanong na ang matalino. Okay, ito ang tanong ko sa'yo. Ilan ang isla sa Pilipinas at ilan dito ang may pinakamalalaking isla? Inabot ng bobo ang 5 piso. Sabi ng matalino. Alam ko naman hindi mo kaya sagutin yan. Kasi mahina utak mo eh. Sabi ng bobo. O sige ako naman ang magtatanong. Ano ang hayop na umakyat sa bundok na may 4 ang paa at bumaba ng 3 na lang ang paa? Nag-isip ng mabuti ang matalino. Pero hindi niya talaga alam kung ano ang tamang sagot, sabi ng matalino. O ito ang 5,000. Inabot ang 5,000. Ano ba ang tamang sagot sa tanong mo? Inabot ng bobo ang 5 piso. Tinanong ng teacher si Juan. Sabi ng teacher, Juan, kung bibigyan kita ng 2 pusa, tapos bibigyan ulit kita ng 2, tapos dadagdagan ko pa ulit ng 2, ilan na ang pusa mo? Sumagot si Juan, 7. Sabi ng teacher, makinig kang mabuti. Binigyan kita ng 2 pusa, tapos bibigyan ulit kita ng 2, at dadagdagan ko pa ng 2. Ilan na ang pusa mo? Sumagot ulit si Juan. 7 po, ma'am. Sabi ng teacher. O sige, ganito. Mukhang nalilito ka pa. Binigyan kita ng 2 mansanas, tapos binigyan ulit kita ng 2, at dinagdagan ko pa ng 2. Ilan na ang mansanas mo? Sumagot si Juan. 6 po, sabi ng teacher. Good! Ngayon, kung bibigyan kita ng 2 pusa, tapos bibigyan ulit kita ng 2, at dadagdagan ko ng 2, ilan na ang pusa mo? Sumagot ulit si Juan. 7, ma'am. Punyeta kang bata ka! Saan mo ba nakukuha yung 7 at palagi yan ang sinasagot mo? Sira ulo ka din pala, ma'am eh. May pusa na po ako tapos bibigyan niyo ako ng 6. Eh di 7 na yung pusa ko. Sa isang kaharian, sinabi ng hari na kung sino ang makakalangoy sa ilog na puro buwaya, ay bibigyan niya ng gantimpala. Prinsesa o kayamanan. Natatakot ang mga kalalakihan sa dami ng buwaya. Biglang tumalo ng isang lalaki, mabilis at ligtas na nakatawid sa ilog. Hari. Magaling. Ano ang gusto mo? Prinsesa o kayamanan? Pedro. Wala akong pakialam sa anak mo at kayamanan mo. Ang gusto ko lang malaman ay kung sino yung hinayupak ang nagtulak sa akin. Isang pulis ang palaging nagkakape tuwing umaga sa karenderiya ni Akong at hindi nagbabayad. Makalipas ang mahabang panahon ay nabago na ang gawain ni Mamang Pulis na malibre ng kape tuwing umaga kay Akong. Sabi ng pulis. Akong, nagbago na ako. Mula ngayon ay babayaran ko na ang kape. Sagot ni Akong. Ganun ba? Ako rin magbabago na. Hindi ko naduduraan ang kape mo. Isang gabi, natutulog si Canor kasama ang kanyang asawa. Habang mahimbing siyang natutulog ay nakita niya si San Pedro. Welcome dito sa langit. Teka, patay na ba ako? Tanong ni Canor. Sumagot naman si San Pedro ng, Oo, namatay ka habang natutulog. Pero di mo pa oras para mamatay kaya ibabalik kita sa lupa. Ang nakakalungkot lang ay di ka na makakabalik sa dati mong katauhan kaya mare-reincarnate ka bilang isang hayop. Biglang lumiwanag ang paligid at paggising ni Canor ay nasa kulungan na siya ng manok. Si Canor ay naging isang manok. Oy, baguhan! Kailangan mo na mangitlog kundi kakatayin ka ng amo natin. Teka, di ko pa alam paano mangitlog, sagot ni Canor. Kailangan mo lang umiri ng malakas para mangitlog ka. Sagot ng kausap niyang manok. Umire si Canor at may lumabas na malaking itlog. Wow! Ang laki ng itlog mo. Iri ka pa ulit, may lalabas pa yan. Umire ulit si Canor at may lumabas ulit na napakalaking itlog. Nagulat ang ibang mga manok. Wow! Sobrang laki talaga ng mga itlog mo. Sige pa, umiri ka pa, may lalabas pa yan. Umire ulit ng malakas si Canor at nagising siya sa suntok at sampal. Walang hiya ka, Canor. Kadiri ka. Ba't ka tumatay sa kama? Isang lalaki ang pumunta sa isang pharmacy para bumili ng isang pirasong kon. Sabi ng pharmacist, hindi ka pwede bumili ng isang pirasong kon. Ang isang box ay may laman na 3. Sagot ng lalaki. Ganun ba? Sige, bigyan mo ko ng 2 box. Total maganda naman girlfriend ko at sexy pa. Siguradong kulang ang isang box para matapos ako. Talaga ba? Sagot ng pharmacist. Sabi ulit ng lalaki. Oo, pag nabuntis ko to gawin pa kitang ninong eh. Sabay umalis ang lalaki. Makalipas ang ilang araw ay ipinakilala na ng girlfriend ang lalaki sa kanyang pamilya. Tahimik ang lalaki na umupo sa hapagkainan at nagsabi na siya na din ang magdarasal bago kumain.
Nagdasal ng taimtim ang lalaki at seryosong nakapikit. Biglang bumulong yung girlfriend. Hindi mo sinabi sa akin na makadiyos ka palang tao. Sumagot yung lalaki. Hindi mo din sinabi sa akin na pharmacist pala yung tatay mo.